Napanood mo niya, Mr. Maravillas, yung prayer ni Soperate sa GIL event. Napanood ko po sa balita. Sabi ni Senator Amy Marcos, pinanalangin ng kanyang kapatid na presidente, President Bongbong Marcos. Aplosin mo nawa niya. Aplosin mo niya, Panginoon, ang puso ng aking kapatid. Buksan ninyo ang kanyang mga mata at ilayo sa mga demonyo. Ilayo na mga kababayan sa mga demonyong nakapaligid sa palasyo. Galing pa akong palasyo, mga kababayan, kasama ko si Mrs. Wala pa man magpakitang mga demonyong nakapaligid sa palasyo. Siguro pagdating namin ni Mrs. nagtago muna. Ayan po, mga kababayan, no? Yung event ng GIL, Jesus is Lord Church. Yung grupo po ni Villanueva. Grabe naman niya, Mr. Maravillas, si Super Ate. Sino kaya niya, Mr. Maravillas, ang tinutumbok ni Senator Amy Marcos na mga demonyo sa palasyo? Iwan ko po. Pero malamang may mga masamang espiritu talaga, mga kababayan, na nakapaligid sa ating Pangulo. Hindi yun mawawala tulad ng kanyang tatay. Ang akala nila, kakampi nila lahat yung mga nasa loob ng palasyo. Yun pala, napapaligiran na ng mga traidor. O di ba doon sa pelikulang Made in Malacanang, hindi na maintindihan ni Senator Amy Marcos. Of course, hindi pa siya senador noon. Mrs. Manotok pa lang siya noon, mga kababayan. Maliliit pa yung mga anak. Sabi doon sa drama ni Amy, hindi na niya natin malaman kung sino yung mga kalaban at kakampi natin. Di ba? Siguro Mr. Maravillas, ang tinutumbok ni Senator Amy, ni Super Ate, yung mga nasa palasyo niya na naglilik ng mga chismis sa mga vloggers. Yung mga bumaliktad na vloggers, mga kababayan. Sila yung naglilik ng mga balita po, ng mga chismis, ng mga intriga po sa first couple. Di ba? But before ko, mga kababayan, ibigay sa inyo yung full story ng prayer ni Senator Amy, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo, mga kababayan, na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Nakabagong Pilipinas t-shirt na po ako. Bagong Pilipinas. Di ba? Sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, punta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. Also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco bills, PLDT, etc. Pwede na po kayo magpabook dito sa amin kahit saan ninyo gusto mag-travel. Online booking po para makamura po kayo. Pati sa mga hotel po, may paymaya na din po kami dito at Bayad Center. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor, Security Banga Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, log for Jelon Maravillas, contact number 0966-8020-949. Yan po yung aming Innova. Yan po mga bagong gym equipment namin. May treadmill na rin po kami. Ayos po, mga kababayan. Ayos na ayosan niya, Mr. Maravillas. Ito po yung balita, mga kababayan, sa Manila Bulletin.
ilayo sa mga demonyong nakapaligid sa palasyo. I may praise for Brother PBBM at GIL event. Senator Amy Marcos prayed for the enlightenment of her brother during the Jesus is Lord Worldwide Prayer and Vision Casting 2024 in Norsagaray, Bulacan on Saturday. Kahapon lang po, January 27. Nag-viral po yung prayer ni Senator Amy Marcos. O yan po siya, mga kababayan. Pinictura ni ng Office of Senate Majority Leader Joel Villanueva. Yung Jesus is Lord Church po, ang namumuno dyan, si Congressman Eddie Villanueva, yung tatay ni Senator Joel Villanueva, na isang dating dilawan. Di ba? Kasama doon sa event, mga kababayan, yung mga dilawang senador, si Grace po, si Pia Cayetano. Talaga niya, Mr. Maravillas, naging dilawan na si Super Ate. Na-invite. Na-invite ng mga dilawan, mga kababayan. Sumama rin. O ngayon, ibigay ko sa inyo yung full text ng prayer ni Senator Amy. Ayan po, sabi niya, Panginoong Diyos, iniaalay namin sa iyo sa araw na ito ang lahat ng aming iisipin, gagawin at sasabihin. Punuin mo ang aming mga puso ng biyaya upang ang lahat ng aming gagawin o hindi magagawa ay naaayon sa banal mong kalooban. Tulungan mong mahalin ka namin ng buong isip, ng buong puso, ng buong lakas. Naway maging inspirasyon ka namin sa aming mga gagawin para sa ikagiginhawa ng aming kapwa, ng aming pamayanan, ng buong bansa. Inilalapit ko sa iyo ang bayang ito. Kami po ay iyong iadya sa makasariling ambisyon, kawalan ng malasakit at pagkabulag sa kapirasong kapangyarihan. Palakasin niyo po ang kalooban at kalusugan ng aming mga pinuno ng bayan upang makapaglingkod ng may katapatan, simpatsya at pananagutan. Basbasan niyo po ng katapangan ang mga kapako, senador upang manindigan para sa aming institusyon, konstitusyon at mandato ng taong bayan. Ipaalala sa Kongreso na sagrado ang tiwala ng bawat Pilipino na ang botong ipinagkakaloob sa bawat halal na pinuno ay bunga ng kalayaan at demokrasya. Protektahan nawa ninyo ang Vice Presidente, ang kagandahang taglay ng kanyang puso, pagiging matiisin, mapagpatawad at mapagkalinga. Haplusin nawa ninyo ang puso ng aking kapatid, ang Pangulo ng Pilipinas. Buksan niyo ang kanyang mga mata at bigyan niyo ng kaliwanagan ng pag-iisip. Gisingin ninyo po siya at ilayo sa mga demonyong nakapaligid. Ipaalala niyo sa kanya ang pangarap ng aming Ama para sa bayan. Maging gabay niya sana ang kasaysayang humubog sa aming pamilya. Pakinggan niya ang sumamo ng nakakarami. Huwag biguin ang mga nagtiwala. Huwag sayangin ang pagkakataon upang ipaubaya ang bayan sa mga sakim at uhaw. Sa atensyon at sa bawat araw ng panunungkulan ay laging ihuli ang anumang pansarili. Bigyan niyo po ng lakas ng loob ang bawat Pilipinong hinahamon ang kasalukuyan, manindigan para sa tama at labanan ng puwersa ng mga mapandinlang na umaabuso sa kawalang malay ng mga pamayanan dahil sa katakawan sa kapangyarihan. Kami po ay lumililong, itinataas ang aming mga dalangin para sa mas makatotohanang pagbangon at pagkakaisa. Huwag niyo pong pabayaan ang pinakamalaga kong kapatid, ang taong bayan. Bilang kami pong lahat ay mga anak ng bayan at anak ng Diyos. Tahanan ang bansang Pilipinas, kaisa ng buong mundo sa pangarap ng kaunlaran at biyaya ng kapayapaan. Amen. Yun ang panalangin po ni Super Ate. May patama po sa kanyang pinsan na namang buo.
na si Martin Romualdez abang napakaganda ng kanyang sinabi sa panalangin para kay Inday. Si Inday daw mga kababayan may kagandahang taglay sa puso, matiisin, mapagpatawad at mapagkalinga. Baga naman na niya Mr. Maravillas. Double talk din yung prayer ni Super Ate doon sa GIL. Kasi yung mga sinabi niya doon, lahat baliktad. Baliktad po sa description ni Inday, mapagpatawad matiisin. Ang katotohanan po, si Inday po palaway. Ang mapagpatawad po si Martin Romualdez. Kasi si Martin po, hindi man pinapatulan si Inday. Namimiss nga daw po ni Martin si Inday. At sabi ni Martin, mataas pa rin ang kanyang respeto sa Vice Presidente at Education Secretary. Ano niya Mr. Maravillas yung sinasabi ni Super Ate na yung kanyang kapatid na si BBM gusto niyang gisingin sa pagkatulog at iadya, ilayo po sa mga nakapaligid na demonyo sa palasyo. May katotohanan naman po talaga. Kasi sa sobrang bait ng ating Pangulong Bongbong Marcos, kahit alam niya may mga naiwan pa kasi yung dating administrasyon siyempre na mga nasa loob ng palasyo. Pero ang loyalty po hindi man sa mga Marcos, kundi sa mga Duterte. Baka yun po. At yung iba dyan, mga dilawan po, mga Rabi Dilawan, na siyang source ng mga intriga at fake news, marites sa Palasyo Malacanang na ginagamit ng mga critics ng ating Pangulong Bongbong. Baka yun ang ibig sabihin po ni Super Ate na iadya sa mga nakapaligid na demonyo. So ang ibig niyang sabihin, gumising ka niya kapatid. May mga traidor na niya dyan sa... Hayaan mo ako bilang Super Ate mo. Siyempre mahal kita. Yung mga nakapaligid sa yung demonyo ay kitang-kita ko. Kasi naman niya Mr. Maravillas, yung iba mga kaibigan pa niya, kaibigan ni Super Ate. Kaya nga po mga kababayan, sabi ko sa inyo, pabayaan natin si Super Ate kasi ang tingin ko sa kanya, may special mission siya because of the experience nila sa kanilang sa administrasyon ng kanyang tatay. Parang tama ka, Anya Mr. Maravillas, na si Super Ate, Trojan horse, yung sinasabi mong keep your friends close and your enemies even closer. Kaya yung mga enemies, nakadikit po si Super Ate doon para alam niya kung ano yung galawan. Nagets na po ninyo? Kung ano ang ibig sabihin ng mga prayers niya, ni Super Ate, para niya Mr. Maravillas. Tama yung mga analysis mo. Malamang ako po yung tama. The intention ni Super Ate is to protect the President, yung kanyang kapatid. Ayan man lang po mga kababayan. Pero yung mga Marcos loyalist ngayon, yung iba po, disganado na kay Super Ate. Sumasaydan niya siya sa hindi man Marcos. Hindi Marcos Romualdez. Inaawa yung pinsan niya na si Martin Romualdez dahil sa chacha. Anyway, pagmasdan na lang po natin. Bantayan natin kung ano yung mga kaganapan sa mga susunod na araw. Basta tuloy-tuloy lang tayo sa pag-support po sa Bagong Pilipinas. Launching po ngayon sa Quirino Grandstand. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.